Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinilang sa samsaman, ang mahirap at ang mga hari nagtutulay. Sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasako ng pag-ibig sa sansinuko. Ang mga anghel ay nagkawitan, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mananako. Siyang tunay na anak ng Diyos, bagamat isinilang sa samsaman, ang mahirap at ang mga nagtutulay. Sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasako ng pag-ibig sa sansinuko. Ang mga anghel ay nag-aawitan, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mananako. Siyang tunay na anak ng Diyos, bagamat isinilang sa samsaman, ang mahirap at ang mga nagtutulay. Sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasako ng pag-ibig sa sansinuko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Sa pagdiriwang natin ito, patuloy natin panalangin ang ating mga pamilya, ang lahat ng Kristiyanong mag-anak, ipanalangin din natin ang ating bayan. Upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, balikan muna natin ang ating mga sarili, mga nagawa nating mga kasalanan, pagsisihan natin ito at humitay ng kapatawaran sa ating mahabaging Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugod, sa kaligtasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluglo sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaligtasan, papuri sa Diyos, sa kaligtasan, papuri sa Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pinakalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Itinuturo ni Sirach na dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak at ang mga anak naman ay dapat na gumalang at mangalaga sa mga magulang lalo na sa kanilang katandaan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kaniyang amay, nagbabayad na sa kaniyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kaniyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kaniyang amay, paliligayahin naman ng kaniyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kaniyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kaniyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kaniyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kaniyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kaniyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kaniyang buhay. Ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na bunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sumusunod na taong may takot
Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang sumusunod at taong may takot sa ang sumusunod na taong may takot sa Iminumungkahi ni Apostol Pablo na ang tunay ng pananampalataya at kabanalang Kristiyano ay nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Ang pagharian ninyo sa inyong puso, ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Maligayang Pasko po. So ngayon, pinagdiriwang natin sa gitna ng Christmas octave, 8 days of celebration ng Pasko. Yes. Ay ang kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. So sa ating mga Kristiyano, lalong-lalo sa ating mga Katoliko, model family ang Holy Family. At dapat ang bawat pamilya sinisikap na maging banal na mag-anak. Katulad ni na Jesus, Maria at Jose. Bakit mahalaga yon? Kasi nga, yung ating pamilya, sabi nga basic unit of society yon. At ang pamilya, dapat doon nagsisimula ang pagtuturo ng pananampalataya. Dito nagsisimula ang pagtuturo sa mga bata ng mabuting asal, ng respeto, ng pagmamahal. Kaya pag pinakinggan niyo yung mga readings natin kanina, ating mga pagbasa, nakafocus lahat doon sa ano ba ang tungkulin ng tatay, ano ba ang tungkulin ng nanay, pati rin yung mga tungkulin ng mga magulang. Sa ikalawang pagbasa, nilinaw doon kung ano ba yung mga dapat na mga kaugalian natin o kaya yung mga characteristics na yung mga dapat ay meron tayo bilang mga Kristiyano. Hindi ito dapat na parang bago sa atin kasi ito ay dapat na isinasabuhay natin bilang mga Kristiyano. At siyempre, saan ba tayo umuwi araw-araw? Sa tahanan. At sa tahanan, dapat doon ay malinaw ang tungkulin ng magulang na binabantayan, no? Binabantayan para bang tinitingnan niya, ina-assess araw-araw, kumusta na ba ang aking mga anak? Maayos ba ang kanilang pananalita? Maayos ba ang kanilang maugali? 'Di ba?
yung tradisyon ba natin bilang pamilyang Kristiyano ay patuloy na nasusunod. Kasi alam nyo, yung pinakamahalaga dito ay yung unang mga panahon ng mga bata. Alam nyo po, nung ako ay parish priest, kapag ako ay nagpapaliwanag o kaya ako ay nagbibinyag, kaya mahaba yung binyag pag ako. Kasi mahaba ang sermon. Pero lagi kong binibigyan ng diin ang kahalagahan na alam ng magulang yung kanilang tungkulin bilang Christian father and mother. Kasi alam nyo ba, sa panahon ngayon, marami sa mga nagpupunta sa simbahan para magpabinyag, walang kamalay-malay kung anong tungkulin nila sa pagpapalaki ng anak bilang Kristiyano. Totoo yun. Para bang naging ritual na lang o kaya parang nagiging, anong tawag doon? Tradisyon na dahil ako ay Kristiyano, pabibinyagan ko siya. Pero karamihan sa mga tatay at nanay, hindi naman siguro lahat, pero karamihan, parang sa kanila, parang, ay kailangan yan, parang enrollment lang yan sa school. Parang kailangan pagdaanan lang yan ng bata. Kasi kailangan yan sa school. Yun ang malungkot doon. Kasi lagi natin nakakalimutan ng buhay natin dito sa lupa ay paglalakbay patungo sa tahanan ng Diyos. At dapat maging malinaw saan, ano bang meron sa tahanan ng Diyos? At yung dapat alam natin na tahanan ng Diyos dito sa lupa, sinisimulan nating isabuhay sa ating bahay. Kaya pag nagbabasbas ng bahay, sinasabi natin, ang bahay binabasbasan. Pero mananatili siyang bahay kung ang mga nakatira doon ay hindi namumuhay bilang tunay na Kristiyano. At sinabi sa unang pagbasa ay isa sa pinakamahalaga na palatandaan, unang pagbasa, yung pangalawa, palatandaan ay merong pagkakaisa ang pamilya. Merong pagmamahal, merong respeto. Pag wala yon, wala kayong masasabing tahanan. Bahay lang yan. Boarding house. Kaya napakahalaga ng turo ng simbahan. Kasi ang simbahan ang nagagabay sa bawat pamilya. Kasi bakit kailangan gabayan ng simbahan ang bawat pamilya? Kasi ang buong sambayan ng Kristiyano ay binubuo ng bawat isang Pilipinong Kristiyanong pamilya. Wala ang simbahang Kristiyano kung wala yung mga maliliit na simbahan sa tahanan. You are a little church. Minsan, akala natin, ordinaryo lang yung pamilya natin. Minsan ito isipin ninyo, halimbawa, binibigyan nyo ng malaking respeto ang mga pari, ang mga obispo. Di ba? Lalo-lalo na ang Santo Papa. Binibigyan nyo ng malaking respeto ang mga madre. Tama? Pero saan ba sila nanggaling? Sa pangkaraniwang pamilya. Sino ang nagtulak sa kanila para tupdin at sagutin ang tawag ng Diyos para maglingkod sa simbahan? Ang nagturo ang pamilya, ang magulang. Kaya ito yung sinabi sa ating, hindi ko lang nakita sa Tagalog pero sa English, pero ipapaliwanag ko. Sabi dito, in the Catholic Church, the family is the original cell of social life. Pinakamaliit siya na bahagi, pero original na bahagi ng social life ng tao. Sabi nga kasi ito ay isang institusyon na mula sa Diyos. A divine institution reflecting God's own Trinitarian love. Ito daw ay isang institusyon na banal kasi ito ay mula sa Diyos na nanggaling doon sa banal na Santatlo.
Kaya napakagandang halimbawa ang banal na mag-anak. Si Jesus, si Maria at si Jose. Para bang kung ano'y nasa langit na isalupa nila. Pero hindi lang sila ang pwede nating tawagang banal na pamilya. Ang bawat pamilya natin pwede maging banal. At dapat maging banal. Kasi meron tayong tungkuling ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos makikita lamang kung merong pag-ibig sa mag-anak. Trinitarian love. Sabi niya, serving as the primary place for faith formation. Dito daw sa pamilya nagsisimula ang pinakaunang pagtuturo o kaya paghuhubog ng ating kaalaman sa Diyos. Ang nanay kasi at ang tatay, sila ang dapat una sa pagsisimula pa lang magsalita ang bata, sila ang una magpapakilala kung sino ang Diyos. So kung meron kayong mga santo sa bahay, halimbawa, nagdadasal kayo, yung bata, pag maliit pa yan, wala pa yan siyang pakialam. Hindi pa niya yan alam pag 1 year old, 2 year old, 2 years old, o 3 years old, wala pa yan. Pero, makikita nila ang kahalagahan noon. Halimbawa ay alas 6 nagdadasal kayo, o kaya pagkatapos ng hapunan ay nagdadasal kayo ng rosaryo, titingin lang siya, mag-o-observe lang siya. Pero dahil ito ay ginagawa araw-araw, magiging kamalayan niya na mahalaga pala itong pagdadasal. Mahalaga pala itong pagrorosaryo. Magtatanong, ano ba itong rosaryo na ito? Hindi nadadala yan sa pagtuturo o pagbubunganga lamang. Kailangan makita nila na ginagawa ng magulang. Sabi niya, sabi dito, primary place of faith formation, love, and education in virtue. Education in virtue. Kung ano ba yung mga mabubuting asal at mga katangiang inaasahan sa isang nagmamahal kay Kristo. At ito'y nagsisimula sa mag-asawang kasal sa simbahan. Hindi ko sinasabi na hindi kasal sa simbahan, hindi kayang gumawa ng mabuti. Pero sinasabi natin, kung tunay tayong nagmamahal sa Diyos at may respeto sa Diyos, may respeto tayo sa kanyang sakramento at pagpapahalaga sa pagsasama ng isang lalaki at ng isang babae sa kasal. Sa kasal. Kasi kahit na ikaw ay kasal sa huwes, hindi yan tanggap ng simbahan. Na ang hindi ko maintindihan, bakit yung mga nais mag-asawa sa huwes, hirap na hirap sila sa simbahan? Bakit sila hirap? Alam niyo ang isang sa mga problema ng mga gustong magpakasal? Sabi nila, pera daw. Kasi gusto nilang bonggang kasal. Hindi kailangan ng bonggang kasal. Hindi kailangan na pagkabawat mayroong yugto ng buhay natin, pagkakasal, pagbinyag, kailangan lagi maraming handa, maraming imbitado, maraming ninong at tinang. Doon tayo nagkakaproblema. Kinokomplikado natin ang buhay. Pinahihirapan natin ating sarili. Gusto natin alam niyo ba yun, makipagsabayan doon sa may kaya. Kaya naiinis ako minsan sa kultura natin. Alam niyo, bagong pari pala ako, yan ang tinitira ko. Kasi karamihan sa mga nakilala ko nagsasabi, hindi pa kami kasal, Father, kasi nag-iipon pa kami. Anong pinag-iipon nyo? Maragandang damit? Alam nyo, marami pa akong kaibigan kasi siyempre, alam nyo na nagtrabaho ako dati, nag-aral ako, nagtrabaho. 9 years ako nag-work bago ako nagpare o nagseminarista. So marami akong mga influential friends na ngayon ay matataas na ang posisyon. Nung 23 lang nag-celebrate ako ng anniversary, 25th anniversary. Sa mga may kaya, ang 25th anniversary, mahalaga sa kanila, magsimba lang. Sabi, Father, gusto lang namin misa.
Ilan kami sa misa? 3 lang sila, isang anak. Tapos yung staff namin sa HAS, 6 lang kami. Tapos kakain lang sa labas. Yun na sa kanilang mahal. Hindi nila kailangang maghanda ng marami. Hindi nila kailangang mag-imbita. Hindi nila alam niyo yung ang sa kanilang mahalaga, basta nakapagpasalamat kami sa Diyos, nagsimba kami sa araw na iyon. Kasi ginugunita namin yung araw ng aming kasal. At pinagpapasalamit namin ang 25 years of being together. Pero minsan yung mga simpleng buhay lang, yun pa ang gusto na maraming handa, gusto maraming bisita, maraming inaalala. Ang nakakalungkot, minsan galing pa sa utang yung mga pinaghanda. Kaya, mas nagiging mahirap ang buhay. Dahil pagpasok ng bagong taon, wala ng pera. Ginastos na sa handa. Anong dahilan? Kasi mayabang. Gusto ipakita sa maraming tao na ito ang estado namin sa buhay. Kaya naming maghanda. Mali yun. Mali yun. Kaya, ang pamilya, sabi niya, ito, sa komunidad na ito, ay pinagsisikapan ng maliit na pamilya dapat because a family is a community. It's the smallest of all communities. So dito pa lang, sabi nga, pinagsisikapan na. Galing po ito sa Catechism of the Catholic Church, ha? May pinanggalingan itong katuroang ito. Baka sabihin nyo, iniimbento ko lang. Sa CCC, Catechism of the Catholic Church. Sabi nga dito, it is a community, referring to the family, where members learn to live out the gospel values, practice mercy, and form an ecosystem of Christian witness with specific roles for spouses, parents, and children. Yun ang binasa nila kanina. Ano ba yung specific roles? Una yung tatay. Ano ba ang tungkulin ni tatay? Anong tungkulin ni nanay? Anong tungkulin ng mga anak? Di ba? Napakaganda. Sa unang pagbasa, Ecclesiastico o kay Sirach, ang sabi dito, sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at may kapangyarihan, may power. Hindi para lapastanganin ang mga anak. Kung kaya yung power na binigay yon, yung kapangyarihan na yon, para maturuan ng maayos at mahihanda ng maayos ang kinabukasan ng mga anak. Yung power na yon, ginagamit yon para maturuan sila ng mabuti, na tinatahak nila ay maganda at tama at mabuti. This power, yung kapangyarihang ito, ay para magwasto, hindi para manakit. Iba yung power na manakit, iba yung power na magwasto. Kaya nga, ang basihan lagi dito, ang pagmamahal ng ama sa kanyang anak, ang pagmamahal ng ina sa kanyang mga anak. Pag laging basis ay love, you will always find a way. Maghahanap ka talaga ng paraan na paano matuturuan ng bata na hindi nasasaktan. Pero minsan, ang tinatawag natin ay discipline. Kailangan talagang masaktan ang bata. Hindi physically na masaktan. Ibig sabihin, kasi kinokontra yung nais nila kahit ito ay mali. Sabi nga, pag pinapakita na ng ama kung siya ang ama sa tahanan, di ba, pag siya ang ama sa tahanan, ipaparamdam niya, ako ang may desisyon dito. Ako ang nasusunod dito. Kaya susunod ang bata pag nakikita niyang tunay ang amang sinasabuhay din ang tamang kautusan ng Diyos. Kaya nga kanina, binanggit yung mga characteristics. Sabi niya, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Coloso, sabi niya, ay dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili niya para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Dapat kayong maging mabait.
mapagpakumbaba, mahinahon at sabi niya, mapagtiis. Saan matututunan ng mga bata yan kung hindi yan isinasabuhay ng magulang? So, ang mga bata, they only observe. Kadalasan yung mga nanay, yaw-yaw ng yaw-yaw, di ba? Pagkagising, gising na kayo, tanghali na. Kahit alas 7, tanghali na daw yun. Tanghali, alas 12. Di ba? Pero, yun, kunyari, minsan nagkakagalit ang magulang, ang nakikinaobserbahan nila, nag-away si nanay at si tatay. Kailan sila matututo ng pagpapatawad? Halimbawa, kung nagkasala si tatay kay nanay at nagsorry siya, doon nila makikita, napakahalaga pala ang magpakumbaba at humingi ng sorry sa isa't isa. Pag silang nagkamali, hindi sila matatakot. Oo, siyempre matatakot sila, nagkamali sila. Pero pag naranasan nila ang pagpapatawad ng nanay o ng tatay, makikita nila pag merong parang nakasakit sa kanila, pwede rin silang magpatawad. Yung halimbawa, ang pinakamagandang pagtuturo na pwede nating ibigay sa mga bata. Nawi-witness nila eh. May mga kaibigan ako, mga big time na mga, at dati ko nag-estudyante dati, minsan sabi ko, kakatuwa ka naman kasi nilalaro mo yung anak mo. Sinasayaw-sayaw mo pa. That time siguro yung estudyante ko, mga 28 years old lang siya, 29. May daughter siya na mga 4, 5 years old. Sabi niya, Father, kasi pag nasa bahay kami, nag-usap kami ng asawa ko, sabi niya, nag-usap kami, hindi kami gagamit ng cellphone sa loob ng bahay. So, dahil wala silang cellphone sa bahay, hindi humihingi ng cellphone o ng iPad ang kanilang anak. Pag sa bahay sila, family time. Di ba? Laging ang desisyon kung kaya ba nating turuan ang mga anak o hindi, nasa magulang. Kasi may batas ang tahanan. Kaya nga napakahalaga nung sinabi ni sa Ecclesiastico, sa Sirach, sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. This is where you will use your power. Alam mo kung ano makakabuti sa pamilya mo, then ipatupad mo. Pag nasa bahay tayo, walang cellphone. Halimbawa, pagkakain tayo, lahat dapat alas 7, nandito na sa lamesa, walang magdadala ng cellphone, mag-usap tayo, kakain tayo bilang pamilya. Pero iilan na lang ang gumagawa nun. Bakit? Kasi minsan, hindi lahat minsan, pag ang mga magulang mismo may pagkukulang sa mga bata, nako-compromise. Nahihiya sila ipatupad kasi meron silang pagkakamali o pagkukulang sa mga anak. Kaya, hindi ka talaga pwedeng magpatupad pag ikaw mismo hindi mo kayang isabuhay. Hindi pwedeng hindi nyo protektahan ang pamilya. Kasi yan ang gustong sirain ng demonyo. Pag sira ang pamilya, alam niyang masisira pagdating ng panahon ang simbahan ng Diyos. Pag ang bawat pamilyang Kristiyano hindi na marunong magdasal, ano mangyayari? Alam niyo, minsan nainis ako Tumawag sa akin yung pamangkin ko. Yung pamangkin ko, mga 30 plus na. So, malaki na yung anak niya, sabi niya. Tito, nainis ako. Sabi niya, Tito, si Megan, yung anak ko, marunong na siyang magdasal. Sabi, ilang taon na ba yan? Sabi niya, mga 8, 9 years old. Oh, ngayon lang natuto yan. Hindi kasi po sa school. Anong sa school? Sabi ko sa kanya, ikaw ang dapat unang nagturo niyan. Nasermonan tuloy sa Pasko. Hindi ka ba nahihiya? Sabi ko, hindi ka ba nahihiya?
na proud kapag sabihin na natututo siya, nagka-interest siya sa magdasal dahil sa school, samantalang ikaw ang dapat unang nagturo sa kanya. Kami hindi ako natutuwa sa balita mo. Naiinis ako sa iyo kasi dapat alam mo yan. Kaya minsan walang saysay pag nag-aral ka sa Catholic school. Kasi pag uwi mo sa tahanan, wala ka naman nakikitang nagbibigay ng mabuting halimbawa. Sayang lang. Alam niyo, nung bata ako, grade school ako, nag-aaral ako ng piano. Pero wala kaming piano. So pupunta pa ako sa tita ko, kapitbahay lang namin para makapag-practice. Pero minsan, ayaw kong pumunta doon. Alam niyo bakit? Kasi nakakatakot yung tita ko, napaka-stricta. Napakalinis ng kanilang bahay. Tapos parang kailangan maayos yung behavior mo, gano'n. Wala namang problema sa behavior. Kailangan parang natatakot ka magkamali. So eventually, minsan ayaw ko nang pumunta doon. So pag nag-aaral ako, pag pupunta na ako sa teacher ko, parang walang improvement. Alam mo yon, kahit gusto mo palang mag-aral, kapag walang practice, hindi ka nag-i-improve, hindi ka gumagaling. Yung dating tinutugtog mo, yun lang din. Yun lang din. Sa ating pagsasabuhay ng turo ni Jesus, kapag hindi natin siya ginagamit, makakalimutan lang natin siya. Kung hindi practice sa bahay ang magdasal, wala talagang hindi talagang matututo ang batang magdasal. Nung time namin, nung bata pa kami, malinaw sa amin yun na alas 6, halimbawa alas 6, gigising na maaga, tapos kakain. Ang kakain kami 6:30 kasi papasok ng school, alas 12 uwi kami. Pero yung gabi namin na schedule, alas 6 dapat na sa bahay na kami, alas 7 kakain kami, alas 8 magro-rosaryo na kami. Araw-araw. Naiinis ka. Pag bata ka, minsan naiinis kang magdasal. Kasi kailangan nakaluhod. Di ba? At kailangan hindi nagkakamali. Pero siguro dumating na yung time na yung mami ko, minsan parang nagkamali na, okay na lang, nagkatatawanan na lang. Pero ibig sabihin, hanggat hindi nagbibigay ng halimbawa yung magulang, walang mangyayari sa pamilya. At ito pa, isang statistics. Sabi nila, wala naman tayong limit, no? Sabi sa statistics po ito pag ang nanay daw nagsisimba sa isang pamilya, mga 20% sigurado yung mga anak magsisimba. Pero napakaliit ng porsyento, 20%. Pero pag ang tatay ang nagsisimba, umaabot siya ng 87%, malamang magsisimba ang mga anak. Sa pamilyang Pilipino, kadalasang nagsisimba ang nanay. Kasi para bang merong kultura na feeling na yung pagsisimba ay pang babae lang. Kaya we are a church of women. Bilangin ninyo, ilang percent lang yung lalaki nandito. Totoo yan. Pero sa mga pamilya na ang tatay ay laging namumuno sa pagsisimba, sigurado yan, lahat magsisimba. At least karamihan magsisimba. Doon mo malalaman yan Pagkat tumapak na sa kolehiyo ang bata, kadalasan humihiwalay na yun sa magulang kasi papapasok na sa ibang eskwelahan o ibang lugar. At yung batang iyon, kahit na wala na yung pamilya niya, nagsisimba pa rin siya. Pero kung wala man sa kamalayan ng pamilya magsimba, wala talaga mangyayari. Pag titingnan natin si Maria, si Jose, alam nating Diyos si Jesus. Pero alam natin nung si Jesus ay lumalaki pa lang, dinidiscover lang din niya yung kanyang pagiging tao at yung kanyang pagiging Diyos. Pero ang mabuting halimbawa ni Jose at ni Maria, nakita naman natin sa kwento ng Ebanghelyo, laging sumusunod si Jose sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip niya sa mga tinuturo ng anghel. Si Maria, di ba, sumunod din siya sa nais ng Diyos. Ang kanilang pagsunod, ito ay nakita
ng Panginoong Hesus. Kahit ang Panginoong Hesus na tao, sa kanyang pagiging tao, kailangan niya ng mabuting halimbawa. Kaya siguro hindi naging mahirap sa kanya. Kasi bilang Diyos, alam niyo nature na yon na pakipag-usap sa Ama, pero yung contribution ng kanyang nanay at tatay, napakahalaga. Kaya sana mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose, tingnan natin ang ating pamilya. Hindi pa huli ang lahat. Tingnan natin yung mga tungkulin natin bilang tatay, bilang nanay, at bilang mga anak. Tayo ay dapat, sabi nga, pinagmamalaki natin yung pamilya natin mga Pilipino. Sabi kasi tayo daw ay hospitable. Minsan hospitable tayo sa mga ibang tao, lalo na sa foreigners. Pero minsan sa kapwa natin magulang, minsan sa kapatid natin, hindi tayo ganon. Crazy, no? Ang bilis tumulang sa iba. Pero minsan, sa mga mahal sa buhay, pinagkakait ang tulong. Nasaan yung pinagmamalaki nating pagpapahalaga sa pamilya, sa ating mag-anak? Nawawala na dahan-dahan. Kaya kailangan tayong bumalik sa katuroan ng simbahan, sa halimbawa ni Jesus, ni Maria at ni Jose, kung sino dapat ang ating pamilya. Dahil ang mukha ng pamilya nila, dapat yun din ang mukha ng ating pamilya. Kung merong pag-ibig, respeto, merong pagmamahal, merong paggalang sa pamilya na Jesus, Maria at Jose, dapat meron din sa atin. Huwag nating baliwalain. Huwag nating hayaan dumating sa pagkakataon na nawala na yung mga mahal sa buhay, doon pa lang natin naisip, kailangan ko pala siyang bigyan ng pagmamahal at pagpapahalaga. Huwag nating hintayin na sila ay nasa hukay na para isipin natin gusto nating magbago at makabawi sa kanila. Ngayong kapiling natin sila, ngayon ang panahon na dapat natin ipakita ang ating pagpapahalaga at pagmamahal. Dahil dapat natin ipakita ang ating respeto at tunay ngang tayo ang mga alagad ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang anak upang tayo iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat. Sa bawat panalangin na ating isasagot, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwaran nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituring nawa ng mga panunungkulan
sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang batayan at hadikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa kaniyang kaharian ang liwanag niyang di nagmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Diyos naming Ama, mabuklod nawa kami bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong dakilang pagmamahal. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kamanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Bunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Bunga ng buhay na iyong bigay.
Manalangin kayo mga kapatid, o papaghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap naming sa hain ng pagkipagkasundo, kami naway tuwangan ng Mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Hosana sa kalitasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pamanamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na naglaning ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayo may nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat para sa Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at walang kapakilam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila, sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain, tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumaragasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin nyo kami. magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung magkakatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabi ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang,
Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.